Ilang araw matapos sumuko ni dating Senator Bong Revilla, inilabas na ang kanyang blurred na mugshot. Giit ng DILG, isang regular na praso si Revilla na walang pinag-iba sa isang chief lepter. Nakangiti na dumating si Representative Lani Mercado sa Quezon City Jail pero tumanggi na siyang magpa-unlock ng panayam at dire-diretso nang bumisita sa mister na si dating Senator Bong Revilla. Pero sa kanyang Facebook page, nanawagan si Mercado ng pag-unawa at respeto, lalo't sumailalim na sa investigasyon ng kaso ng dating senador. Umapila rin sa media at publiko si Cavite Representative Jolo Revilla na hayaang umandar ang hustisya ng walang ingay at panghuhusga. Sabi pa ng mababatas, umaasa silang may patas na trato ang batas, base na rin sa mga ebidensya. Sa labas naman ng piitan, kapansin-pansin din ng ilang pulis na nagbabantay. Una nang sinabi ng BJMP na walang special treatment na ibibigay kay Revilla. Sabi naman ni Interior Secretary Junvic Rimulya na kilala ring kaibigan ng mga Revilla. Wala rong hininging pabor ang dating senador para sa kaso nito. Siyempre naglalamig ang galit niya kay Bernardo dahil sabi niya, demonyo yan eh. Napaka-demonyo na taong yan. So hanggang doon lang yung conversation namin. Pero yung as far as favors, wala. Matatandaang si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang nagdawit kay Revilla sa mga maanomalyang komisyon sa flood control projects. Nahaharap muli ang dating senador sa malversation case na may kinalaman sa maanomalyang 92.8 million pesos ghost flood control projects sa Pandibulacan. Ang isang kapwa akusado ni Revilla na dating DPWH Engineer Emilita Uwat na aresto na sa Bulacan. Dahil dyan, arestado na ang lahat ng 7 akusado sa ghost project sa Pandi, Bulacan. Inilabas na rin ng DILG ang kanilang mugshots, pati na ang kay Revilla. He's a regular inmate. Ang privileges ng senator ay pareho sa privilege ng shoplifter. Tila kasabay nito ang di umano'y tila pagbaliktad at pag-amin ni dating Senator Bong Revilla na di umano'y inutusan lamang siya ng mga Duterte kaya niya nagawa ang magnakaw. Ito ay matapos niyang sumuko at ituro si Vice President Sara Duterte bilang mastermind ng korupsyon sa flood control projects. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Oh, mga kabunyog, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang hiling ng abogado o ng kampo ni Bong Revilla, ng dating senador na si Bong Revilla. Hindi rin pinagbigyan ng PNP Ano yan Ang PNP, alam naman natin, under sa DILG ay ang sekretary ng DILG, kaprobinsya niya, kababayan niya. Province mate niya, kabitin niyo, si SILG Junvic Rimulya. Ang hinihiling sana ng kampo ni Bong Revilla, dati naman siyang senador, siyempre VIP siya. Kung pwede, doon naman siya sa PNP Custodial Center. Kasi nung 2014, nang nauna siyang nakulong, doon siya kinulong Kasama nila Jingo Estrada, may kanya-kanya silang bungalow. Sa'yo yung sarili mo yon, para kang may sariling kwarto, may sarili kang CR. Wala ka nga, hindi nga lang walang computer, pero at least may TV doon. May nakita na akong ganyan. Nung binisita ko si dating senadora ngayon, Congresswoman Laila de Lima, sa PNP Custodial Center din yun. Yun ang gusto uli ni Bong Revilla. Kaya lang, sa press con pa lang ni Junvic Rimulya, sabi ni Junvic Rimulya, wala na yun, hindi na pwede dito yan. Kasi gigibain na itong mga building dito sa PNP Custodial Center, meron na kaming budget Hinihintay na lang namin ang permit ng DPWH, so wala. So ibig sabihin, ni-register, pinaalam na kaagad ng PNP sa Sandigan Bayan na hindi na pwede ang PNP Custodial Center. Between 8 and 10 p.m., nasa Facebook Live pa yon, so makikita niyo naman. He was duly processed. He was read his rights. He was made to go through the entire process kung paano magtanggap ng isang voluntary surrender. So ngayon, pagkatapos ng lahat ng bagay na to, inayos namin na lahat ng firearms licenses niya.
Pinasurrender namin ng mga long firearms dito sa Camp Crame. And we are now ready to bring him to the Sandigan Bayan kung saan sila ang magdidesisyon kung saan siya i-detain. Wala na po sa kamay namin yan. But safe to say, dito po sa Camp Crame ay isasara na namin yung custodial unit dahil doon nilalagay ang bagong headquarters ng itong building na to. May gagawa ng bagong headquarters eh. So yun ang napili site. So it's about to be condemned and so bahala na ang Sandigan kung saan siya ilalagay. So wala na. Wala na. So anong nangyari kay kay Bong Revilla? Dinala dun sa Payatas. Nandun yung BJMP jail facility para sa Quezon City. Yan na rin yung unang binisita noon nila Junvic Rimulya. Yan na rin yung unang binisita nila noon na kapag may mga naaresto na mga akusado sa mga anomalya sa flood control, doon talaga dadalhin. Yung mga nahuli na, tulad ng mga officials ng DPWH ng Mimaropa, dinala na doon. Pati yung mga yung kasing mga officials ng saka yung mga officials ng Bulacan, doon din dinala. Sila Diskaya, dinala doon sa Lapu-Lapu City kasi ang kaso naman kasi noon sa Mindanao, yung sa Davao Occidental na ghost project yun eh. Mayroong desisyon ang Korte Suprema na wag na doon sa Mindanao, wag na sa Davao, doon na lang sa Lapu-Lapu City. Kaya doon dinala si Diskaya. Pati yung mga officials ng DPWH ng Davao Occidental, doon dinala. Pero itong si Bong Revilla, dahil Bulacan yan eh, yung sa Pandian, dito talaga yan sa Sandigan Bayan. At ang Sandigan Bayan, malapit yan dun sa Payatas. Kaya para sa BJMP, mas gusto nila lahat ng mga naaresto, lahat ng mga akusado doon sa mga kaso sa Sandigan Bayan, doon na lang sa Payatas. Kaya lang siyempre, gusto ni Bong Revilla, may sarili rin sana siyang kulungan na siya lang. Kaya lang, una, hindi naman siya senador na. Pangalawa, sinabi na nga kaagad ng BJMP at saka sinabi na rin ni Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya, wala na yung PNP Custodial Facility, hindi na pwede. Anyway, may motion na final yung abogado ni Bong Revilla, didinigin pa sa January 23. Titingnan yan ng Sandigan Bayan kung anong gagawin kay Bong Revilla. Doon na ba talaga siya sa Payatas? O hanapan siya kung saan pwede? Medyo may hinanakit din siguro si Bong Revilla sa kanyang kababayang kabitin na si Junvic. Hindi man lang hindi man lang sinuportahan doon man lang sa loob ng compound ng PNP. Talagang kaya nga siguro yan sumurinder si Bong Revilla sa PNP para sana doon na lang siya ikulong sa compound ng PNP at matulungan din siya ng kababayan niya, si Junvic Rimulya. Hawak naman ni Junvic Rimulya ang BJMP eh. Kasi ang BJMP nasa ilalim yan ng DILG. Kaya lang, sabi ni Junvic Rimulya, walang VIP treatment. Medyo, siguro masama ang loob ni Bong Revilla dyan. Hindi man lang siya parang pinagbigyan. Parang yung pinagsamahan man lang. Kaya lang wala siyang magagawa eh. Wala siyang magagawa. Ang pag-asa niya na lang yung Sandigan Bayan. Kung pagbibigyanan siya ng Sandigan Bayan. Ang problema sa Sandigan Bayan, hindi naman maikukonsider na ang Sandigan Bayan ang PNP Custodial Facility kasi sinabi na ng PNP hindi na nga pwede yun. Di wala. Gahanap yan kung pagbibigyan si Bong Revilla. Pero pwede rin na ang maging desisyon na ng Sandigan Bayan. Diyan ka na lang. Diyan ka na talaga lahat ng mga akusado, lahat ng mga akusado sa flood control na dinidinig ng Sandigan Bayan. Diyan na. Para kapag may hearing, hindi naman mahirapan ng BJMP. Kasi malapit lang yung Payatas doon sa Sandigan Bayan. Anyway, ang nag-iisip na rin siguro nito, sila
sila Jingo Estrada saka si Joel Villanueva. Iniisip din siguro nila. So pag kami rin pala na aresto, kung makasuhan kami at makulong, diyan din pala kami. Kasi wala na pala yung PNP custodial facility. Siguro naiisip din nila yun. Ano? Ha? Tingnan nyo yung compound ay yung kulungan ni Bong Revilla. Mayroon silang mayroong sa isang kwarto, mga ilang kama ang nandun, may double deck. No? Ibig sabihin, makakasama ni Bong Revilla yung mga akusadong mga DPWH din ng mga officials. Si Bryce Hernandez, si Mendoza, Dumasig, kasama niya yan doon. Tapos magsishare sila sa isang CR. Isang CR. Ewan ko, dalawa yung nakita nating parang cubicles doon. Baka yung isa paliguan, yung isa sa CR. Hindi natin, pero dalawa lang ang Kaya gusto sana ni Bong Revilla, yung sarili niya rin yung kwarto. Kasi siguro doon, nakakaano siya ng mga special na gamit, pagkain, dalaw. Ngayon, hindi. Nandun siya sa loob ng kasama yung iba pang mga akusado eh. Yan yung Kaya naiisip siguro ni Bong Revilla, hindi man lang pinagbigyan ang mga simple kong kahilingan, nakakulong na nga ako. Anyway, ganyan talaga. Kausapin po natin ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology, si Sir J-Rex Joseph Bustanera, Jail Superintendent. Good morning po, Sir. Christian at Bert. Good morning, sir. Yes, good morning at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Napo, maraming salamat. So, sir, kung tama ako narinig sa huling update ninyo ay kailangan mo ng paghiwalayin si former Senator Revilla doon sa mga kapwa po niya na sumuko. Ano pong paliwanag natin doon ulit, sir? Yes, opo. Ito po ay request nung lawyer nung apat sa warden natin. And initial assessment nila, tapos chinek din namin doon sa camp nung kabila. It makes sense dahil nga yung statement nila parang yun yung kumbaga magkakontra yung magkakontra yung statement nila sa kaso. Ganun na lang sabihin natin. Apo. Na it would risk their relationship sa loob. Kaya okay. medyo na lang namin. Pinaghiwalay na lang. Apo, pero kahit po sila po ay magkahiwalay ng selda, pareho pa rin po sila ng pinagsistayan na space. Parehong selda pa rin pareho. Kasi ang pangamba po ng ilan, baka po, di ba, ma-question tayo sa special treatment or binibigyan ng separate space ang dating senador. Walang ganon, Sir J-Rex. Wala pong ganon. Naiintindihan naman namin yan. Selda kung selda kasi wala naman ibang pinaglalagyan. Selda lang talaga ang available doon. At pinakita rin naman ho namin sa Sandigan Bayan. Actually, nakita ng Sandigan Bayan actual kung ano ang surprise inspection nila. At nakita naman nila na una, fair sa lahat, kung ano yung sa general population, ganun din ang selda. At the same time, secured ang facility, yung mga facility for hearing, online hearing, dalaw, lawyer conversation, at iba pa. Kaya, kumbaga, maayos naman ang Quezon City Jail para sa kanila. Sir, di ba po na-reschedule yung arraignment ni former Senator Bong Revilla? Sir, dahil na-reschedule siya, magsistay pa rin siya sa inyo. Ano po? Tama po. As far as this case is concerned, ang pinangahawakan po nating dokumento ay doon siya nakakumit o doon siya ikukulong. Tapos sir, ano yun? Mag-undergo pa rin po siya nung process na 7-day quarantine bago ihalo dun sa general public. Can you tell us, sir, ano ba yung proseso na pagdadaanan bago sila maihalo talaga dun sa general population po ng mga PDLs natin? Opo, una po, yan nga pong 7-day na policy natin na yan ay para i-check ang kalusugan, antayin yung medical result ng x-ray, at kung ano pa sa medical side. Pangalawa, yung security assessment, yung ideal placement. So, dyan nangyayari yan, saan pwede ilagay na selda, anong assessment natin, and classification nila, high risk, high profile, yung mga interview na ginagawa. So, yan yung 7 days.
Pero hindi yan inaabot, baka less than 7 days, lipat na siya sa general population. Pag sinabi pong general population, kasama niya po yung mga, let for instance, yung mga nakatulan ng iba pang mga kaso, no po? Hindi po, mga nag-hearing din ho yun. Mga 3,600 nag-hearing. Pending pa. ho yun. Pending. Wala po pong finality. Opo. So, Opo. So, sir, ano po ang ang kanilang sitwasyon sa loob? Like, for instance, in terms po ng pagkain, ano po ba ang nasa loob ng kanilang mga selda? Can you tell us, sir, para po sa ating mga Ma-picture out lang po natin. nila? Ang selda natin ay nasa 48 to 50 square meters. May itong 5 higaan na double deck, 2 ventilador, ceiling fan, naka-fix, walang saksakan. May isang palikuran at isang paliguan. Okay, walay hanggang dibdib ang taas ng dingding ng CR dahil para for security. Pero din itong lavatory, and then, yun lang ho yung features, nakarehas ho yan. At lahat ng selda, ganun ng design. Opo, May access sila sa lawyer's lounge, activity area, sunning area and recreation. Visiting area, hiwalay, di sila pwede dalawin sa selda. Ang dalaw ay walang overnight sa jail. Bawal ang cellphone, gadget, laptop. Ayun, so, yun po yung bare na selda lang talaga siya at para sa nakakulong talaga, para sa detenido. Opo, ito yung sa di ba, Sir Jeric, sa Quezon City Jail Male Dormitory. Ito yung parang bagong kabubukas lamang ito, di ba? Parang satellite yata nila, sir, ito eh. Ito na ho yung Quezon City Jail, hindi ho ito satellite o anye. Hindi, ito na mismo ang Quezon City Jail, nilipat na dito, galing Yung sa Pamuning, Quezon City. Diyan na sa Payata. Ito yung solusyon natin kasi sa Siksikan dati, pinaka-Siksikan ng Quezon City. Yan yung solusyon. Ngayon ho, 2 years in operation na ho yan. Buksan yan 2024 ng Mayo. Kaya nga po gusto namin linawin na hindi yan ipinatayo, pinagawa para hanggang sa flood control mga nasasaktal dyan. Opo. At hindi lang din ho yan nag-iisa, marami pa ho tayong facilities na bagong tayo din. Pwede po tingnan ng Facebook page namin para nag-repost ko kami ng mga content doon para makita ng taong bayan na una, walang VIP treatment, standard ang jail facilities at hindi lang nag-iisa yan na ganyan. Marami kaming mga bagong facilities. Opo. At ito pong yung pinag-uusapan po natin na QC Jail Male Dormitory. Gaano kalaki ito, sir? Kasi nga bagong facility siya at yung capacity niya, hanggang ilan po ang PDLs na kanya pong kayang max na ma-accommodate? Ano po siya eh, nasa less than 2 hectares na area. 6 stories, yung iba may 4-story building, kasya hanggang 5,000. Ang laman ay 3,600. Okay. So, maluwag na maluwag ho. Opo, kaya ko po natanong yun kasi hindi po ba lumabas yung news nung nakaraan na maaaring dyan nga po dalhin yung mga mahuhuli dyan sa related sa flood control scandal habang dinidinig yung kanilang mga kaso. So ibig sabihin, marami-rami pa pong available space kung sakaling may mga madagdag po at mahuli pa na involved dito sa mga kasong ito. Yes, marami pa ho. Nag-inspection naman ho si Secretary Juanito Victor Remulla, yung Secretary ng DILG, para tingnan nga ho yung bakante pa at makita natin marami pa ho. General population 14 selda sa kabilang building, sa kabilang yung bagong kakatapos lang na building ay 195 na selda. Alam mo na selda ay hindi hihigit ng 10. So, makita natin marami pa hong kakasya. Sir, magkano yung budget nila sa pagkain? Yes. Ano po yung kinakain nila sa loob? Parang nung nakaraang araw ang sinabi niyo unang gabi kumain lang ng ginisang pechay at kanin. Magkano pong inaalat na budget sa kanila, sir? Ang budget ho nila ay 100 pesos sa isang araw. Hahatiin na yun sa lahat ng kain nila. Yun lang ho yung binigay yun ang budget natin from the government. Ayan hong 100 na yan, halimbawa ho, almusal nila, anong nakaraan, tingnan natin yung menu. Lunch and dinner nila, yung lunch ay chicken, pineapple chicken and rice, and then yung gabi, sabaw, yung sinigang na baboy or baka, hindi sa restriction, or rice. Yung almusal ay ginataang kamote na may saba ng saging.
I think it's important kasi na mapag-usapan din yun kasi 'di ba baka iniisip ng iba wala tayong pakialam doon sa kinakain ng mga PDL pero meron din po siyang importansya kasi at least makikita natin na lalong-lalo na yung mga high profiles involved, mararanasan nila kung ano ang nai-experience sa mga PDLs sa loob. Pero kasi 'di ba I think last time Sir Jerex na pag-usapan natin to before na hinihiling pa natin sa Kongreso na madagdagan yung budget para doon sa kanilang meal. Meron bang pagbabago doon this year? Actually, bago na ho yan. Malaking pagbabago. Galing sa 70 pesos last year. Tandaan natin since 2016 pa ho ata yan na 70. Ngayon ho, ginawa ng 100. This year lang ho yan effective. Kaya nga ho, lahat ho naman yan, pantay-pantay, magkakapareho lang. Ang karapatan nila at marireceive nilang privilege sa loob ng kulungan. Apo. Pero kung halimbawa po ang isang PDL ay araw-araw na binibisita ng kanyang mga kamag-anak, pwede din naman siyang dala ng pagkain, hindi po ba? Tama po. Katulad din ho ng isang pangkaraniwang bilanggo, pwede rin hong dalahan ng pagkain, basta lutong pagkain, at ito ay ini-inspeksyon ng aming mga personnel. Apo. Ano po ang marching orders natin po sa mga tauhan natin diyan sa male dormitory, lalong-lalo na po yung mga nagbabantay sa mga high-profile individuals na related po dito sa flood control scandal? Pinakauna ho, yung zero tolerance policy on VIP treatment. At napakahigpit ho natin dyan. Ayaw ho natin kumbaga ayaw namin na masira ang tiwala ng public at ang commitment namin na sinabi namin na wala talagang VIP treatment at kailangan nilang gawin yun. Ganun din ho, yung security. Marching orders natin ay papalakasin, maghigpit na security. At ayaw din naman ho namin may mangyari sa kanila habang sila ay nakakulong at baka BJMP naman ho ang masisi dahil hindi namin na pag-isipan ang kanilang security. Ganun din ho, pinaghahanda, kumbaga maghanda pa para sa mga future na darating kung meron man, para hindi na ho laging gugulat o mga ganyang pagkakataon. Iniikot ba natin? Mga marching orders natin basic at of course pantay-pantay lang ang pagtrato. O ano meron sa pangkaraniwang PDL, meron din sa kanila. Opo, iniikot ba natin, Sir Jerex, yung mga tauhan natin na nagbabantay sa mga selda? Kasi baka may ibang, alam mo yun, baka may ibang mga PDL na dumiskarte na kaibiganin, tsikahin, yung mga... Doon nagsisimula yun eh. Oo eh. Opo. May policy ho tayo dyan. Magsimula tayo sa warden. Ay not more than 2 years para maiwasan ng familiarity. Dapat inaalis. So, may maximum tour of duty si warden doon ng 2 years. At yan ay para nga sa ganyang instances. May policy ho kami dyan at hindi ho pwedeng more than 2 years. Kailangan palitan ho yun. At nasusunod ho yan. Tagal na hong ginagawa ng BJMP. Pero din ho, sa ating mga empleyado doon, may rotation ho yan. Hindi ho palagi dapat sila ay nasa custodial duty. Yung iba ho, nililipat sa escorting duties, nilalagay sa admin duties sa opisina, at iba-iba pa. So yun po yung placement nila ng duty within every month po ata nagpapalit din sila. And then ganun din ho yung mga empleyado namin. Pag umabot ng 5 years, yung mga non-officers namin, yung hindi warden o official, nililipat din ho para to avoid familiarity with the PDL. Apo, sir, last lang quickly kasi tawid lang ako doon kay Atong Ang kasi may statement po ang BJMP nung nakaraan na meron na rin naghihintay na facility kay Mr. Atong Ang kung siya ay mahuhuli at ito nga ay sa Santa Cruz, Santa Cruz, Laguna. Tama po, jurisdictional ho kasi ang pag may kaso, jurisdictional ho siya. Na-file ho ito at lumabas ng warrant of arrest sa aming pagkakaalam ay sa Santa Cruz, Laguna. Opo. At ang pinaka-jurisdiction ho ng BJMP doon ay Santa Cruz Municipal District Jail. Opo. Ano po kaya ang ito yung ang likelihood do dito ho talaga yan mga kukulong. Kaya ho pinaghahanda naman ho namin. Opo. Nabalitaan din ho namin na monitor na mayroong pending case sa Lipa, Batangas and San Pablo City na Regional Trial Court at nakahanda rin ho, may kulungan din ho tayo dahil ang BJMP ho ay humahawak ng city, district at municipal jail sa buong bansa. May 488 tayong kulungan. Opo. At Kaya kung saan ho yung jurisdictional na pinakamalapit, yung tatlong binanggit ko na yun na lugar,
Lipa, San Pablo, at Santa Cruz, nakahanda ho yun. At ano Kung po saan ang man ho dadalhin. ano po ang current situation doon, Sir Jeric, sa 3 pong facilities natin kung sakaling saan man sa unang madala po? Yung Santa Cruz District Jail natin ay luma at may siksikan pa ho ito. Nasa 699% congested. Ah, okay. Ideal lang ito sa 23 or less than 30. May laman ito nasa 100 plus. Wow. Tiksikan pala. Yung Lipa at San Pablo ho, ang Lipa, bagong tayo ho natin at walang zero congestion. Katulad din ho ng Quezon City, lalo na ho rin ho yung San Pablo City na moderno at bago, katulad din ho ng Quezon City Jail. Okay po. Sir Jeric, maraming salamat sa pagbibigay ng update at patuloy po kaming maikihingi ng mga update sa BJMP. Salamat po. Thank you, sir. Yes, salamat po. Magandang umaga.